bawal mag. So, kailangan pag pumasok kami dun sa loob, guys, bawal po magdala ng pagkain. So, ayun, papasok na po kami dahil... So, pati yung bag ko. Dolomite. So guys, nandito na po kami ngayon sa Dolomite and first time po makapunta dito and I'm so excited na ipakita sa inyo kung ano ang itsura ng Dolomite. So guys, samahan niyo kami. So tara, libutin natin mula dun. Guys, sabihin ko lang pala. Uy, Mon, ang likod mo. Makifocus ka sa akin. So guys, ulitin ko, bago kami makapasok dito sa loob, dapat wala kayong dalang pagkain. Kasi bawal talaga. So, minimake sure ng Dolomite Beach na malinis yung paligid. Kasi sobrang daming tao, oh. Nakita mo. So, kung magdadala pa tayo ng mga pagkain, talagang hindi natin maiiwasan yung mga kalat. Kaya, tara na. Let's go. So, ayan guys. Nandito na po ako. Ito po. Tingnan niyo yung buhangin guys. Grabe, ano siya. Ano to? Anong ano to? Bato yan, Dolomite nga. Crush, bato yan na malalaki. Ano na? Ayun, sa napagkaalaman ka. Ano to? Ito nga yan na dinurog. Dinaliit. Guys, ganito siya, oh. Diba? Ang ganda. So, ipapakita ko sa inyo mamaya, guys, yung itsura. Dating lugar na ito. Na pinaganda ngayon ng ating Pangulong Duterte. Pag nandito kayo dito na sa Buhanginan, ayan, ang lalaki ng mga building. Yung parang nasa ibang bansa na rin kayo. So, pang ano siya, pang tourist spot. Ang social na niya. So guys, ayun, ipapakita ko sa inyo yung beach ng Dolomite. Ayun po. Tara, cameraman ko. Ano ba? So, pinapanatili nilang malinis itong Dolomite. Tinatanggal nila yung basura. Wow! So, diba? Ang taas ng sikat ng araw. Guys, ang kinagandahan pa dito, wala siyang entrance fee. Wala, 'di ba? Free. Nakakatuwa na din para sa mga gustong pumasyal-pasyal diyan na walang budget. 'Di ba? Kuya, pwede po magtanong? Hindi ka na. Mawala ka sa Dolomite. Salamat, kuya. Pero in fairness, ang ganda na dito. Alam mo yung parang nakarating ako ng Boracay dyan. Diba? Yes, meron pa rin talagang mga basura-basura, no? Pero okay naman na to. Compare dati, diba? Tara, tangkiligin natin ang sariling atin. Yung sand niya, parang totoong buhangin na galing sa dagat.
Di ba pag nasa beach tayo, di ba white sand yun? Parang ganito siya. Trivia, ito yung ginagamit pala na sand daw guys sa aquarium. Ito yung nilalagay. Oo, okay. Kaya sinasabi nilang masama sa isda, hindi naman. Kasi ito nga ginagamit. So ayan guys, nalibot na po namin ang Dolomite Beach. Na dito daw matatagpuan ang nawawalang batante. Ayoko na. Kaka-proud kasi dati hindi ganito yung itsura. Pero nung kalipas ng ilang taon kahit papano, ganito na siya. Ilang taon ba? Hindi ko alam, basta ganun. Tapos pag medyo mapapagod kayo sa kakalakad, pwede kayong umupo dyan sa gilid-gilid. Ganyan. Diyan. Panatili ang kalinisan. Meanwhile, Parang hindi kami magkakilala niyan. Kanya-kanyang trip. Diyan mo ako dun. Kaganon. Huwag Yung mong para akong subukan. ano, Titanic. Masisira ang buhay mo. Gumagano na. Oh. Ginagawa mo. Mall of Asia, doon, no? Doon. Oh, ayan. Diyan po, guys, yung Mall of Asia. Sa malaking Ferris wheel na yan. Diba? Hindi siya yung literal na buhangan na lumulubog. Diba yung buhangan pag ginagawa niya is lumulubog? Ito hindi. Pero bakit doon lumubog? Napatulog mo yun din. May mga naglilinis doon. So dito, hindi yata nila napansin na meron pa. Pero overall guys, okay naman yung beach na to. Konting ano na lang, konting linis lang at konting alaga. Parang dadayuhin naman siya ng mga ano, ng mga tao. Especially yung mga bumibisita sa bansa natin. Hindi na siya masasabing ang dumi ng Manila Bay, hindi. At napatunayan ko yun dahil nandito ako ngayon. Guys, ayan, napakalaki ng pinagbago ng Manila Bay. Sobra. May drone, oh. Kitang-kita yan, guys, kapag ka, ano, nasa video na. Hi, drone! Tara, guys. Baybayin natin ang kahabaan ng Dolomite. Sobrang daming tao, guys. Oh, oh, diba? Ayan guys, nandito lang po ako sa may malaking bato dito sa Dolomite. Ayan po, ayan. So guys, yung tawag sa bato na yan, ayan po ay border. So yung bato na yan guys, makinis. So, hawakan na. Marami nagpipicture, di ako makasingit. Wait lang, hintayin natin kasi so ayan guys,
Manila Bay before, guys. So you can see, grabe, sobrang daming basura. Pero grabe, sobrang laki ng pagbabago. Wow, amazing. So now guys, ito na siya. Diba? Kasi dun talaga guys, pinakita talaga yung picture ng before and after. So nakita nyo naman, diba? Dito naman tayo sa kabila guys, ikutin natin yung malaking bato na to. So bali nakalagay dito is yung nakalagay dito guys, yung nakalagay yung pag-construct nila ng beach na to. Ang makasaysayang bato na kung saan nakaukit or nakalagay yung ginawa dito sa beach na ito, na kung saan may pirma doon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung layunin daw kasi guys ng beach na ito is mapaganda at mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng Manila Bay. O may nakikita na po kami nagbabalibol, naglalaro, ayan. Kanya-kanyang trip na po dito guys. Mga nagdi-date, ganyan, pasyal-pasyal with family. Ayan. Yung iba pa uwi na. Dahil sawa naman picture. Grabe. Sobrang tawa. Tapos guys, share ko lang. Pala sa Manila Bay, isa ito sa may pinakamagandang sunset. Kaya maganda pumunta dito guys pag hapon. Kasi kitang-kita nyo talaga yung kagandahan ng sunset dito sa Manila Bay. Ayan o, pakita ko lang. Ayan. So ayun. Ganda. So, sa mga gustong pumunta dyan, pumunta na kayo dito. Sulit ang pagpunta ninyo dito. Nakikita nyo ba? Yan guys, yung overall review ko siguro dito sa beach na to, no? Since this is my first time na nandito ako. Mga 75% guys, okay na siya. Kasi compare nga naman talaga dati, masasabi niyo na mas better talaga yung beach na to ngayon. So ayun lang guys, so dito ko natatapusin yung vlog ko na ito, and then samahan niyo na lang din ako mamaya doon kasi magpipicture ako doon. And see you on my next vlog. Bye bye. Thank you for watching.